para matupad ang kanyang mandato. We therefore call on our colleagues in the House to swiftly pass this bill while strongly urging the President to certify this measure as urgent. Ang mga nakaraang linggo po, sabi po ng ICI ay isa sa publiko po nila ang kanilang mga hearings, pero magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin po akong hearing na nasasaksihan na galing po sa kanila. And these recommendations for investigations have remained what they are so far. Rekomendasyon pa rin at mga orders for submissions of counter affidavits that are being refused acceptance. Parang ginagamit lang mga legal tactics para mapatagal na makatakas ang mga nararapat na patawag na. Panay tayo issue ng subpoena, ngunit dahil ito hindi tinatanggap, nananatiling at large pa rin yung mga dapat ipatawag. Samantalang napakarami ng mga overseas Filipinos na namamataan na yung mga tao, nalalaman, tinuturo sa atin kung saan namamalagi ang mga dapat pauwiin pero wala pa rin tayong ginagawa. Alam nila kung saan yung hotel na namamalagi. Sabi nila, Centro Canalejas de Madrid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin napapauwi yung mga taong yun. While we understand the constitutional protection of being innocent until proven guilty beyond absolute doubt, the people demand for accountability. This call for accountability is not a mere public sentiment that we as leaders just acknowledge. It is a challenge and duty embodied in the Constitution's Article 11 in all its 18 sections. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Ilang beses na po paulit-ulit na nababanggit ang mga pangalan sa nakaraang 3 buwan. Paulit-ulit na rin na sumisigaw ang mga tao. Kailan meron makukulong? Kailan mananagot ang mga salarin na ito? We thank the ICI for all their service since their establishment in September. However, it has to be asked, kapag natapos na ang mga rekomendasyon ng ICI, ano po ang mangyayari sa komisyon na yan? Ito po ba'y mabubuwag na pagkatapos ng mga rekomendasyon? At ano po ang recourse ng komisyon na ito now that some personalities publicly called out for involvement have merely left the country and refused to cooperate? Panay ang send natin ng subpoena sa bahay. Alam naman natin na iniiwasan yung subpoena. At alam na natin, natunto na natin kung nasan siya ngayon. Ano pa ang mga susunod na hakbang na dapat nating tahakin? Hantay na lang ba natin sila? At wala tayong gagawin. Continuity and reliability as well as the power to enforce compliance with the legal procedure are just some of the many needs House Bill number 4453 seeks to address in the institutional fight against infrastructure corruption. We have to beat the allegations that the responsibility for justice has befallen upon the will of some people, instead of emanating from the people. Ibalik natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Sabi nila, baka naman nawe-weaponize lang itong komisyon nito para habulin ng mga kalaban. Yung mga investigasyon, napupunta raw sa Davao. Wala naman flood control doon. Samantalang may mga flood control project sa Bicol. May mga ghost project na Coliseum sa Bicol at sa Iloilo. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan? Balik po natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Again, we thank the Committee on Reorganization under the leadership of Congressman Plato for heeding our call and scheduling our House bills as soon as it did.
Thank you as well to our resource persons. We hope to be productive in our meeting today. Thank you very much, Mr. Chair.